Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Planote, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Motos Battle Katana versus Casper Pedestal 3 quarters. At ito nga pala ay requested ni Melvin Navarro. Sabi niya, Katana versus Casper Idol. So nandito tayo ngayon at ito nga pala 11 days ago na ni-request niya. So ginagawa na natin ngayon kasi may pasok ako ng alas 8. So alas 5 pa lang ngayon ng hapon. At kani-kani lang ako na parang nagising dahil syempre puyat tayo, napagod tayo sa pagtatrabaho, di ba? Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pala nakaantabay, nakaabang sa reaction video natin. Ito walang sawang sumusuporta. Unang sa lahat, hindi ko inaatake mga paborito ninyong artist. Sinasabi lang natin kung yung sinasabi ng mga artist ninyo. Tapos, karamihan naman sinasabi ko rito ay, hindi naman pananaw, hindi naman opinion, kung ano rin tumatakbo sa isip ko. Kung bago ka lang rito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang guys, para ma-recommend sa iba. At sa ganun, maabot ko yung ibang mga tao na hindi pa tayo nakikita, hindi pa hindi pa na-discover yung channel natin. At sa ganun, dumami pa tayo ng lalo. At hindi naman yun aabot ng 5 segundo yung i-click nyo naman yung subscribe button. Ganun pa man guys, bago tayo magsabi, ko lang yung pedigree ko, Music Producer yung California, na audio engineering testing, masave na therapist sa mananat, mas practitioner, applied psychologist. I want to gawin natin guys para makarami tayo. Nagmamadali akong salita. Ganun guys, let's get to it. Motos Battle Katana versus Casper Pedestal 3 quarters. At hindi natin matatagalin, let's get to it. Tapusin nyo yung video guys. Sa description, nandun yung personal channel ko. Gusto nyo ako mag-rap, marinig mag-rap o kumanta. Let's get to it. Shoutout kay M-Side. Hey. Motos Battle League, Hudyat 3, Pedestal 3 Tournament Quarterfinals. Nandito pa rin kami sa Circa Barmac. Meron na silang gold, may silver, na sila, guys. Silver button. Hopefully, makagkaroon din tayo niyan, guys. Kaso, hindi naman tayo ganun kasikat, kaya hindi tayo napapansin. Hopefully, alam ko yung mga ibang mga MC sa flip top, kilala naman ako eh. Kasi naririnig ko naman, pinag-uusapan nila ako. Na-appreciate ko yun, na-appreciate nila ako. At, yeah. Papasalamat akong na-appreciate nila yung ginagawa ko. Ganun pa man, maraming salamat. Let's get to it. Makati, huling lap. I'm very glad na nasusuportahan yung Motos Battle League. PSP, Flip Top. Hopefully, marami pa. Kasi dati, parang ayaw ni Enigma ng ganyan eh, na parang, isa ako sa mga nagsalita na sana, wag niyong bastusin yung ibang mga liga na lumalabas. Kasi, yun yung nire-representan ninyo eh, no? Na karapatan din ng iba na magtayo ng sarili ng liga. Dati kasi si Enigma ayaw niya eh, parang sa mga gumagaya, minumura niya. Pero sa akin, okay naman yun eh. Tuloy natin. Haba na ng gabi. Dati pa naman yun, siguro 10 years ago o 12 years ago siguro. 2024 na, di ba? Tuloy natin. Mag-ingay kayo para sa parating na lang. Siyempre, gusto ko magpasalamat unang-una sa Circa Bar sa pagpapahiram ng venue. Maraming salamat palagi. Pastry Vapors at Crown Manila. Yan, siyempre, collaboration nila ng Flip Top. Ilang minuto ba to? Zyper Philippines. 100%. 30 minutes lang naman to, mabilis lang to guys. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa Autobeats at MCars PH. Gusto ko magpasalamat din sa Blacksmith Jewelry. Ayan ang sponsor natin ng championship ring ng Pedestal 3 Tournament. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa Tragista Koyaki, kay Team Kaaway. Maraming salamat sa inyo lahat, sa mga nakasuporta sa atin palagi. Pati sa mga live audience na pumunta. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Pedestal Tournament Quarterfinals sa kanan. Galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana. Katana, Las Piñas Dogs, Mongol Unit Notorious, shoutout sa Black Manila. Sa kaliwa naman, Shoutout sa Mongol Unit, shoutout kay Delo. galing ng Dasmariñas, Cavite, mag-ingay para kay Casper. Ako mga 24/7, Gemini, TR, size Wait, 10-4? So, ang consistent. dami na pala ng laban. Ilang laban na ba si Katana? 3, ano ba siya? Tingnan natin. Galing ng Dasmariñas, Cavite, mag-ingay para kay Casper. Cavite, mag-ingay. Las Piñas Dogs, 3-0 si Katana, shit. Mapo 4-0 niya yata to si Casper. Unit Notorious, shoutout sa Black Manila. Magaling din si Katana eh. Meron din siya Sa kaliwa laban naman, talaga. galing ng Dasmariñas, Cavite, mag-ingay para kay Casper. Kaya lang si Casper, mas marami siyang experience, marami siyang laban, masyado niya nang nahasa yung style niya. Pero kung matatalo siya dito ni Katana, laking bagay na.
Kasi sa experience, mas marami ng experience si Casper sa battle. Ako mga 24/7, Gemini, TR, sa Stay Worthy, consistency sa girlfriend ko, Irene, I love you. Mamaya na iba. Syempre, shoutouts ka Roma, kay Chito, kung nasan ka man. Maraming salamat, 100,000 subscribers. Tito Ariel! Yo, nag-coin toss kami, nanalo si Katana, pinili niya mauna si Casper, unang banat kay Casper, Pedestal 3 tournament. Pakinggan natin. Yo, mahirap to lampasan. Sa totoo lang, may pag-aalinlangan din ako. Ayokong mga ako, kaya hayaan yung tong Katana na lang ang itataga ako sa bato. Gusto niyo ng bago, di ba? O di na dapat yan tinatanong. Sino bang may ayaw makakita sa Katanang binabaon? Kaya Motos Game! Okay? Mga last battle ko, sabi nila Joker na raw ako. Sa patawang baon nakilala. O sige payasong nagtatanghal. Tsak may malalamon na espada. Kaya mapapasubo ako dito. Dito sa tumalo kay. Tinitigan ko. Tinabitan ko, ha? Hanggang sa may tatalino. May tanong lang po ako. Ba't ganyan yung balbas mo, buhaghag? Ano yan, dahil umidad? Angas ng bird mo, pababa yung lipad, tangi ng bikutilyo to, madrama ka rin, dinadaan mo lang sa mukha mo nakakatawa para di ba iba? Huwag mo na ikaila, tangi na mo emboy, kita. Speaking of kita, ano kaya nakita mo sa Facebook ko? Di ba dun ka kumukuha ng mga linyang gamit pamatay? Tas sasabihin nyo, mala Harlem, ang angkin niya na style, mas mukha nga na Shernan sa FB galing mga lines. Guard, may baliw dito. 2 beses ginamit panira. Okay din pagbababad mo sa Facebook, no? Nakakuha ka ng linya. Kaya kung sakaling personalin ako nito, ako'y nakahanda na dyan. Mga larawan o kaganapan na nakita mo sa Facebook at buhay sa nakaraan. Katana sa multo, tatagos na lang yan, di na ako masasaktan. Tangin na yan! Okay? Ginawang meta, yung Facebook. Bakit? Monetize ka ba? O yan lagi gamit niya sa Battle Earth. Facebook. Ulul, sabihin mo nga, Mark Zuckerberg. Tanga na di na mabanggit na maayos yung iba na agad estilo. Ulul, tanga na to. Pare-pareho na agad kami porque di lang kami bulol kagaya mo. Bas di naman na to bago sa akin. Iba't ibang dila na pinutol ko sa Battleman. Sanay na akong tumalo ng bulol at kahit tanong mo pa kay Gray, magmamater yan. Kasi sa espasyo na to, may mas. Kasi nga, father daw to. Pes kahit magdasal pa, walang ama naming magsasalba. Ngayon sa akin malalanta. Mga sulat kong graffiti ang tsak sa father magmamarka. Bars, Tingin mo, putang ina hinagis ako yan. ni Etong mga lens ko na parang graffiti sa father magmamarka. Ginamit niya yung salitang father sa mas. Tapos, kasi father ka, di ba? Father to, tatay na to. Pero father din dahil may misa sa simbahan. Pero yung salita ko parang graffiti kasi sa father to ginamit niya yung accent, yung paano mo deliver yung words pader, pero ginamit niya yung father, ginagyan na konting accent pero ganun pa rin yung idea na father yung magmamarka. Bars din yun na napakaganda, na appreciate yung ganun. Very convincing sa akin yan. pa, walang ama naming magsasalba. Ngayon sa akin malalanta. Mga sulat kong graffiti ang tsak sa pader magmamarka. Ha? Tingin mo, hinagis ako ni M6 sa Lions din. Yun ba repa? Bakit mabangis ka ba? Eh nung sinabi mo yun, halata rin komedya. Ba't ako matatakot sa leon na nanggaling sa perya? Tangina nito. Ha? Na nanggaling sa perya, madali lang mamersonal manakit. Magpatawa na gamit. Common sense at wak na angulo. Lumalabas din sa'yo pagkabagsik. Tinatago ka lang ng mga panalo mo. Ngayon, ready na ba yung mga sinabihan mong mag-react? Para magmukhang malakas to? Malas mo, kalaban mo ako. Walang magwawagayway ng leg sa bars mo. Kain tayo ng banat, Katana. Yo, tangin na, multo na naman. Hindi daw tatagos yung espada. Tanginang multo yan. Wala ka bang maisip na branding? Paano papatayin yung multo kung immortal? Di mo ba napanood yung Goblin? Pati balbas ko, sinita pa. Kamu nga sa'yo ang konti, tropa. Ganyan yung balbas ng mga binatang nagbabahay-bahay na Jehovah.
Yo! Di ko din alam anong gagawin ko sa'yo. Tangina eh, no? Bigat. Ganito yung mga napapanood mo sa YouTube pag madaling araw, no? Lion versus giraffe. Pagtapos kay 7K na mukhang madaling hold upin, eto namang sunod, Banong Casper. Ang pangalan ko Katana, hindi Labaha. Boss, ba't ba naisupot ngayong summer? Laban ko ay Diyos, props lang kita. Ngayon tumitesting ka na makasabay. Katana sa leeg, ano to, nagpapakamatay? Nakaligtas kay Nathan, pues ako bahala sa multo na pasaway. Aalis ka ngayon dito na sundo ang asabay. Totoo lang, ayoko to kalaban, iyakin to pagtalo eh. Napaka-stupid, lampas sa oras si Atoms eh. Dinidistra ako ni Good Kid. Pagkatapos ibadibag ni Kilan, bakit? Graduating student ba kayo? Potang, hassle mo matalo. Laging may explanation after battle. Ano ka pang-anim na horado? Basta ngayon, di na pwede yan. Makikita na lahat paano ka maghihingalo. Mga rason at dahilan, hindi na pwedeng ibato. Kamatayan na sanhe ng bawat linyang iyong solong tinamo. Ang magsasabi na lang ang dahilan ay yung mag-autopsy sa'yo. Alam kong di nyo alam. Alam kong di nyo alam. Pero bago mo, Tus, bumakit to sa amin sa may beat. Diyos ko po, kakaaning. Eto tissue, tunas mo sa face mo para di mabisto. Ang sarap mo sa pakin. Hindi yan... Sa binoto ko noon, pero di talaga ako masyado nanood. Di talaga... Kasi nag-choke yung kalaban. Di talaga ako masyado nakinig kung susumahin. Busy kami noon, pagchismisan ka sa labas kasi kaleeg mo yung tropa namin. Huling laban niya, inanong sa Nathan kung nagalaw niya na si Rain. Gagawin, no? Damay kahit walang kinalaman. Pero salamat pa din, Nathan, sa sakripisyo. Tinanong mo yung tanong ng bayan. Ginanon ka lang eh, no? Tapos di mo nasagot. Paano ako sa'yo matatakot, tanga? Eh, ganun kasupot imahe mo. Kailangan pa i-confirm kung kumakantot ka na. Sabi niya doon, no? Sa mga nagtatawag at tumaasang sa torneo, ako yung muling makalapag. Mag-abang ka. Ano ba itong mga bata mo, site? Parang mga gago ang puta. Mga laging inaabangan, ano kayo, mga truck ng basura. Laging main character, laging top tier. Ano? Kung talagang ganon, sir, bakit nung 1 minutes, ikaw yung taga-motus na nasa ilalim ng poster? Ikaw yung pinauna bumatel. Ako na magsasabi sa'yo kung di mo napapansin. Ikaw yung, tara, palabanin na natin yan. Anong oras na para makapag-start na din? Ikaw yung, oy, solid. Sige, pwede ka na umuwi. Wala ka na ditong gagawin. Ikaw yung, okay lang di na mapanood na mga di pa nadating. Pero huwag mo damdamin. Malay mo nagkamali lang. Casper, huwag ka magtatampo. Baka aksidente lang. Kasi top tier eh. Baka lit lang nila napagtanto. Huwag kang papapekto. Matibay ka. Alam kong lalaban pa to. Tingin na ulit sa camera. Kausapin mo na yung mga nag-aabang sa'yo. Time. Pangalawang banat, Casper. Maganda yung ginawa ni Katana. Marami siyang mga haymaker doon. So sa tingin ko, yung first round mabibigay ko kay Katana. Kasi even though maganda yung banat ni Casper doon, mas nakuha niya yung attention ng mga tao. Very charismatic yung ginawa niyang lines. Kasi at the same time, very creative din. Tuloy natin yung kay Tangin Casper. mo, mukha kang pangit dun. Oo, ako yung unang battle ng 1 minute. Ako unang nag-set ng standard nung gabing yun. Okay. Ano, tanga. Kalaban mo, ninja eh. Kamusta, Mr. Overrated? Di ba kahit ano sabihin, may hiyawan. Gaya ng sabi niya kay 7K na, kailangan mo ako, ikaw di kita kailangan. Katangahan! Di mo ba naisip na kung wala si 7K, wala kang kalaban? Tangin ang pautot yan! Ang bantot na! Ganyan yung mga nilalagay ni Batan sa spoken word para makakantot siya! Kailangan mo ako, ikaw di kita kailangan. Sinabi na yan ni Alden kay Mina. Huli ka ngayon, men! Mr. Tagasilip ng translated na WAC version. Pinupuna pangunguha sa foreign, tas ikaw nagnanakaw sa Altab Nation. Upal! Sinanay nyo kasi, tingnan nyo, pati anak nadadamay sa mga walang kwentang bagay. Sabi niya kay Diyos, magyayabang ka ng school achievements, yung kalaban mo nagpapaaral na ng panganay. Wow naman! Salamat daw, sabi ni Samantha. Isa kang mabuting haligi ng family. Naalala ko tuloy si Yangwan nung nilibre niya yung pamilya niya ng Jollibee. Ano naman? Para sa pamilya. Shoutout kay Yang Wan.
Ilyadoy! Kupal! Sa sinabi mong yan ako'y na-trigger dyan. Chinek ko si Samantha di sa pagiging bitter mangmang. Yung sinasabihan niyang pinapaaral niya, putak hinder pa lang. Kaya Samantha, paalala lang, sikapin mong makapag-aral nang di umaasa sa weirdong to. Kasi kung ngayong pre-school ka pa lang, sinusumbatan ka na niyan, paano na lang pag binabayaran niya na tuition mo, tatama mo. Bars. Ben, Kasi free school pa lang. Kasi yung kinder, libre lang yun eh. Wala namang bayad dun eh. Government yun eh. Ngayon, parang pinagmamalaki niya, niyayabang. Ang binibrainwash natin ni Casper na parang pinagmamalaki niya, yung nagpapaaral siya ng panganay, pero yung nakikita niya, parang nanunumbat siya, nagpapaaral na siya ng panganay. Napakagandang ideolohiya yun para kay Casper. Napakaganda. Nasilip niya pa yun. Paano niya tunis yung kwenta, mahusay. responsibilidad ng ama, mapag-aral yung anak, wag mong i-deny ito. Panayabang ka pa, Ber, minimum lang naman yung binibigay mo. Ha? Anong manigaya mo siya sa'yo? Di nakapagtapos. O gag ka dun pare, ano gusto mo? Paglaki niya, magyayabang na lang din siya na may trauma siyang cum laude eh. Ha? Ganun pa gusto mo manyari? Tangin na nito. Kasi hindi ka pa tatay. Bawal ka magsalita, di ka kwalipikado. Logic mo, napakawak. Parang kasalanan pa namin, ayaw mo na namin mag-anak. Di ba pwedeng ine-enjoy lang at ayaw magsisitanga sa sinabi mong yan, tingin mo magiting ka na? At paalala lang, nag-anak ka para magpamilya, hindi para pagsabihan yung mga walang karanasan sa pagiging ama. Ha? Tangina nito, bawal po. Burst din yan, putang nakakasting yan, nabaril si Katana dun. Nag-anak ka kasi ready ka na magpamilya, hindi mo gagamitin yung pag-aanak mo at pag-aasawa mo at pagpapamilya mo para husgahan yung mga taong hindi nag-decide ng katulad mo. Ang laking bagay ng ginawa ni Casper, na bombahan tayong lahat doon. Pakahusay. Pakahusay ng pagkakagawa ni Casper. Yung pagsilip niya sa anggulo na yun, napakahusay din. Tuloy natin. Nain, pag walang karanasan kung paano, pag ikaw ayos lang, ano yan, sariling batas? Ha? Pagkakaroon ng digital creator ni nanani ni Da Vinci, pagpupulis ni Diyos, pati paghawak ni 7K sa titi ni Shanti, hindi mo pinalampas. O ba't ka rin nagbabagit ng mga bagay na hindi mo naman danas? Ano? Malaking binab... Na reverse psychology si Katana. Tuloy natin. Yan ang pangit din talaga sa sa battle rap eh, kasi masisilip ka talaga. Kaya kailangan mo talaga maging creative to the point na mahirap magbigay ng mga personals. Huwag ka bato ng personals kasi masisilip yung personals yung pwedeng ibalik sa iyo talaga. Tuloy natin. Bayad mo na tax sa gobyerno na to. Yan yung sinabi niya kay Diyos na magpupulis ka umay. Niyayabangan ng buwis yung taong para sa bansa handa magbuwis ng buwan. Ha? Tangin na nito. Putang anang burst na naman yun. Kasi kahit nagbabayad ka ng buwis at nagpapasahod ka sa mga pulis, yung pulis na yun, yun yung handang re-responde at magbabuwis ng buhay para sa ikabubuti mo. So, ibig sabihin, yung binabayad mo, investment mo yun para sa freedom mo at hindi lang sa freedom mo, kundi para sa sarili mong buhay. Napakahusay na, napakadetalyado. Nabaril si Katana doon. Kasi tuloy natin. Diba tingin mo sa pinagagawa mo, hindi normal? Pagpaparal ng anak, pagbabayad, hanip to. Pagpaparal ng anak, pagbabayad ng buwis, ano tingin mo dyan? Talent mo? Talented ka pali. Talented ka pali, pero masarap sa pakiramdam. Pero alamang, iribat mo yan. At di na nakapagtataka, talagang idadaan mo yan sa tawa, lalo kung ayaw mo ipakitang nasasaktan ka. Masarap sa pakiramdam, sige namnamin mo lang. Kahit itago halata ng palihim na saktan. Pero di pa tayo tapos Katana, patikim pa lang yan. Pakalawang banat, Katana. No. Medyo weak lang yung ending ni Casper, pero marami siyang binitawan na mabibigat na linyang personal. Balita ako, sinakal ka daw ng papa ni Isa. Alam ko, tong topic na to, medyo masakit matandaan. Noong una ayoko maniwala, ba't naman sasakalin? Si Casper ang bait-bait naman. Hanggang sa nakita ko yung picture. Puta ace naman! Hindi naman kasi sakal to, tangina embrace na yan! Tanginang leg yan, pwede ikadel. Sabi niya kay Nad, gago to sabi niya kay Nad, kasalanan daw ni Nad kung bakit kulang-kulang yung anak niya. Wow, sana balang araw makayama to. Di naman normal yung leeg mo kahit kailan sinisiba namin papa mo.
Nag-invento bang kinantot kasi na nga yung umiiyak na pinsan para mag-wordplay ng kasintahan na? Walang wordplay sa pinsan, real talk lang kayo ni Jake magkasintangan na. Sample, may Kasintahan. clue na daw si Wolverine, hindi pa mahulaan. Gets nyo? Ako nung una hindi, nag-isip ako ng sobra. So ni-replay ko, gumanto siya. Yung clue pala ang puta. Kanino ka nagpaturo niyan? Kay Chula? Anong gagawin mo sa akin ngayon? Alas 7K, baril-baril, anong laban ng katana? Kita naman sa laban ko palang kay Diyos, ala Wolverine, di ako tinatabla ng bala. Matalas ang nasa kamay, kung kinakailangan, kayang ibaon sa dibdib mo. Kita mo, dami pang bar sa Wolverine, tangina kayong kulupa na isip mo. Ayusin mo mga sasabihin mo sa akin ngayon ha. Kasi pag ako may di na gusto ang linya, yung kanta mong rapper po ako, di po ako gangster, isasend ko kay Enigma. Buwan mo ako. Kaigan mo ba yun? Search nyo, RPA Casper. Rapper po ako, di po ako gangster. Lapis aking laging hawak at hindi lighter. Nung napakinggan ko yun, nasa labas ako, nakakahiya, tumululaway ko tropa. Pagtas ko pakinggan, alam mo naramdaman ko, ang sarap mo panunukin ang bomba! Rapper po ako, di po ako gangster. Oo, ako'y hustler, pero bilang songwriter. Ang kasalanan ng papa mo to eh. Laban, huling lahat. Kasalanan ng papa mo to eh. Hilig pang puta. Shit. Kasalanan ng papa mo to eh. Shit, wala na. Nakuha na ni Casper yung second round. Ay, sayang si Katana. Nabully siya kasi walang nakakuha ng reaction eh, kaya hindi na refresh yung ano niya eh. Wala siyang nakuha na enough na reaction, hindi siya nang giggle doon, walang adrenaline rush na nangyari. So nakalimutan niya na nakaka-epekto talaga yung pag walang reaction talaga. Kailangan doon sa mga bagay na yun, it takes a lot of experience para ma-maintain yun eh. Pag kahit walang reaction, tuloy ka pa din. Ganun talaga eh. Pero may mga tao na nakadepende yung banat nila pag maraming reaction talaga. Kasi nakita nila na effective sila, so tuloy-tuloy lang gigigil sila, tapos natatandaan nila lahat ng linya nila. Dito nabully si Katana dahil sayang. Sayang. Fuck. Shit. Shit, ang Lagi pang OA mag-perform pa. tagal ng ano niya, hang time. Sayang si Katana. Sayang. Manlimos ng reaction. Baliktad tayo ngayon ko lang napagtanto. Ikaw nililimos mo yung crowd reaction na madalas inaawat ko. Pues sa'yo na yan boy. Sawa na ako dyan. Yung matatanggap, hinahanap mo. Total kaya mong sikmurain kahit pilit, isasaksak ko na sa baga mo. Laban kay Pilos, 3 round nag-parody. Hala, alipin na ng palakpakan. Gagawing template yung Bar of the Night sa last event para sure ball na yung hiyawan. Kontento ka na sa atensyong nakaw sa ibang tao, nagagawa pang maiyabang. Ideya nila yung pinalakpakan ng mga tao, huwag ka makihati sa pakinabang. Tinami bang kasali? Tapos tignan mo yung sarili mo, wala ka bang napapansin? Alam kong gusto mong magkampiyon pero di ka na bata, isipin mo kung tama ka pa din. Paano mo sasabihin sa aking pangalan mo ang sa kampyonato? Magaling si Katana, kaya lang dito parang nawala na ng effect yung ano niya, sinasabi niya. Hindi ko na na-feel. Dahil sa hang time niya. So dapat ang halin kung mga pangalan din ng iba ang magdidikta ng mga makakaya mong gawin. Patay tayo. Sayang si Katana. Try natin dito kay Casper. Second round, obvious na yun kay Casper. Ang gawin. Patay tayo dyan. Mukhang offset of the night! Wala na. Hawak. Game, round 3! Wag mo na i-play. Usap tayong tatlo. Sabihin mo, nagsisinungaling ako ha. Yan talaga yung tunay na bracket. Sagot. Ayan daw ha. Hi, game! Hey! Nung gabing tinalo ko si Nathan, binago niya yung bracket. Ha? Nung gabing tinalo ko si Nathan, binago niya yung bracket. Si Mirage next round ko, sinend niya sa GC. Tama ako? Fast forward, in-upload laban ko. Puro Nathan yung comment. Ako bugbog sarado. Kinabukasan, binago niya na naman yung bracket. Hindi ba yan panggagago? Bakit? Kasi kung siya yung overhype at ako fresh pa sa mga hit, mas madali kang mananalo. Isipin nyo ha! Isipin nyo!
Debut battle, binigyan agad ng Da Vinci galing lang sa pagkakabadibag ni Pilos at Calix. Maraming galit talaga. Kaya paano hindi ka mananalo nun lahat ng tao against sa kanya? Ha? Isipin nyo na maigi. Malakas ka ba talaga doon o malakas lang galit ng tao kay Da Vinci? Ha? Sunod, binigyan ng Diyos. Nakakagaling lang din sa controversial na finals laban kay Kiluwa. At sa comment section, ganun din. Puro Kiluwa ginigit. Ang daming hate. Kaya nga kahit galingan niya sa laban nyo, di siya nanalo kasi meron ng villain effect na na-create. Hindi nyo pa ba gets? Kung ano yung kahulugan, lahat ng binibigay niya sa'yo, yung ayaw ng mga tao para madali ka magustuhan. Kasi Putang ina, napakaganda nun. Napakagandang ginawa doon ni Casper. Nabombahan si Katana at saka si M-Site. Nagkakaroon ng favoritism. At hindi lang basta favoritism, nagkakaroon ng tinatawag na brainwashing. Kasi ang pagbabago ng senses o pagtuturo o kasi merong conditioning, meron ding brainwashing. Ang brainwashing kasi yung tipong paggamit ng mga sitwasyon, pagkakataon, chances para maituon yung atensyon nyo sa isang bagay. At nagkakaroon ng timbangan na yung mismong yung moralidad ng pag-iisip ng tao, yung mismong magde-decide kung sino ba yung talagang dapat nilang puntahan. Napakagandang pagsusuri mo kay Casper na parang yung pag-create ng villain na yun, yung parang yung mga pinupunta sa'yo, yung mga tao na useless, mga sira na yung mga reputasyon para manalo ka lang. Ang laking bagay no, na-expose, hindi lang si Katana, na-expose pati rin si M-Site. Gawin natin. ikaw yung gusto niya mag-chat. Napakahusay ni Casper dito. Napakahusay. Nabaril dun si Katana at saka si M-Site. Kaya tahimik si M-Site dito kasi napakagandang angulo nun. Putang inang yan, na-expose si M-Site. Madali ka magustuhan. Kasi ikaw yung gusto niya mag-champion. Tindi talaga. First round niya si 7K. Hindi halata. Kaya ang tanong na magpapaisip sa mga tagahanga ni Katana, Saglit na guys. magaling ka ba talaga o may Ay, may backer pala si Katana. Yung pala yun. Tuloy natin. isip sa mga tagahanga ni Katana, magaling ka ba talaga o may magaling lang na nag-aalaga? Sa'yo na mismo nang galing. Hindi maganda yung ganun. M-Site, mako-question ka yun talaga. Kung naririnig ako ng M-Site, kailangan niya ng ano dyan. Kailangan niyang linisin yung pangalan niya kasi hindi maganda yan eh. Kasi nasisilip siya. Siguro merong pagkakataon na naghahanap si M-Site na pwedeng lumaban kay Katana. Siguro pwede rin naman ganun eh. Kasi ang mga artist na dyan lang naman yun eh. O, hinahanapan niya ng kalaban si Katana. Kailangan talaga maging transparent ni M-Site. Pwede niyang i-push sa GC. O sino pwedeng lumaban kay Katana para sa bracket na to. Parang may ganun, di ba? Tapos may qualification. Kasi pag ganun, bigla na lang binabago yung bracket. Medyo fishy talaga siya. Meron talagang medyo sketchy, di ba? Medyo pangat yung ganun eh. So, dapat ayusin ni M-Site yung idea na yan. So, tuloy natin guys. Napakagandang angulo mula kay Casper. Putang ina. Nabombahan si M-Site at si Katana. Sunod-sunod na yan. Wala na, sira na si Katana at saka si M-Site dito. Over 10 years ka na nagra-rap kung saan na nakatapak. Nagkampiyon na sa liga ni Cass, ni Slack, pero di ka nakilala at yun ay patunay na kagad na naging epektibo lang yung Katana nung mahusay na may hawak. Ano? Putang ina, burst na naman. Napahiya na silang lahat doon. Pati si M-Site. Napakahusay na angulo. Tang ina yan. Ay, wala. Re-recruit ko na nga to si Casper sa admin ko. Admin Multo. Shoutout nga pala kay Admin Multo. Nanonood si Admin Multo ngayon. Tuloy natin. Bars! Basag! Binanggit niya pang nalulugod. Matalim daw kung manghiwa tong Katana. Ine-endorse ng mga manunood. Di nila alam behind the scenes sa bawat cut mo may director na nasusunod. Putang ina. Bars na naman sa bawat cut na nangyayari may director na sumusunod. Ang director si M-Site. Ang galing nun. Putang ina yan. Na-reinforce niya pa yon. Bagay na yon. Nagamit niya pa yon. Wala na. Landslide na to. Second round and third round, Casper, na hindi mo na mababawi yung chemistry at yung punchline na sunod-sunod na yan. Grabe na yan. Unstoppable. Wala pa sa kalahati pero puno na ng punchline. Ang hirap na umabante dyan.
Kasi bakit? Yan yung gusto nyo palabas sa yung bida? Comment sa bracket, Katana all the way! Grabe na ang hype ng mga banatan! Talagang Katana all the way kung nilalakad ka ni Sight! Para-paraan! Yan ka na naman! All the way! Tangina nito, yan ka na naman, 3Gs bias talaga no? Pero pasensya ka na, ako nadamay ka sa sulat. Binaliktad ko lang yung hawak mong katana, kaya ka nasugat. Pero mas masakit sa'yo yun, at alam kong sangayon ka dyan, kasi nasaktan mo yung taong ginagawa na lahat mag-champion ka lang, ha? Kami na, siya yung gusto mo mag-hari dito sa tinayo mong bahay, pwes talo-talo na muna. Pardon master, di ako susunod kay kuya. Baron guys na, ha? Ano? Ano, tahimik? Awkward? Ako masama? O ako lang may kayang magsalita? Shoutout nga pala kay Baron Geister yan. Tropa yan at saka isa sa mga paborito kong artist. Dati pa. In-explain ko 2002. 2001 yata. Isa sa mga favorite kong actor talaga siya. Kahit anong posisyon o anong character ibigay mo kaya niyang gampanan. Tuloy natin. Kaya di lumalakas reacts. O sadyang umaamo mga tupa pag may lumalabas na facts. Ha? Hindi lang na! Agaw, may di na gusto ang paga mo. Laban kay Pilos, 3 round nag-parody. Burst na naman yon kasi umaamo yung tupa pag may lumalabas na facts. Yung facts at saka yung facts magkasintunog yun eh. 'Di ba? Kasi yung facts yung yung mga maliliit na lobo. Pakahusay na. Doon ang malakas lang galit ng tao kay Da Vinci, ha? Na magpapaisip sa mga tagahanga ni Katana. Katana, kaya ka nasugat? Hindi lang yan! Na landslide si Katana doon. Nabigyan siya ng approval dito ni Insight, sabi napakahusay nun. Yung ginagawa dito ni Casper, very effective yan sa flip top. Kaya lang masyadong mabigat yung mga banatan doon, hindi lang basta simple, magagandang mga angulo rin talaga. Pause mo! Hindi naman nanalo to, wala na! Ha? O sadyang umaamo mga tupa pag may lumalabas na facts. Ha? Hindi lang yan! Pause mo! Hindi naman nanalo to, wala na! Ha? Lumalabas, hindi lang yan, pati si Terdy! Panay post ng reels ng mga lines mo para yung fans niya mapunta sa'yo at yung hype mo matustusan. Ngayon, paano ako naging lugay sa laman ng mga bulungan? Kasi kung lamang ka talaga, di nyo na ako kailangan pang pagtulungan! Kaso hindi! At talatang nauubusan ka na! Kaya di lang kay M-Site nagpatulong, pati kay Terdy pa, na kailangan na ng MT kasi MT na! Kaya wala nang Katanang maantay sa finale. Mga paano nangyayari, ekspektasyon nyo't si Katana magkasabay na finale. Kaya ang sagot sa tanong ng mga masa, tama kayo, wala pong laban si Katana. Na-appreciate ni Katana yan, putang ina yan. Yung buong rounds ni Casper ang nagsilbing haymaker. Yung buong 3 rounds, napaka-solid na intro ng third round. Ng third round, napaka-solid na ender ng third round. Even though yung third round, solid na yun, no? Ganon. Pakahusay na. Napakaganda ng angulo na ginawa ni Casper doon. Landslide siya, second and third round, putang ina. Pakahusay. Napakaganda rin ng pagkakasunod-sunod ng mga rounds. Tignan natin yung third round ni Katana. Pero I'm pretty sure wala na kasi nakuha na ni Casper yung hype ng mga tao, oxytocin masyado nang mataas para sa ano. Yung oxytocin yung idea na nakuha na, yung chemical reaction na nakuha natin pag nagmamahal tayo, nag-e-enjoy tayo sa utak natin o na-hype tayo, basta yung something na nagpapasaya sa atin, na nakuha natin pag kumakain tayo ng chocolate o pag basta napakahirap na explanation. So nakuha na yun ni Casper at ang hirap na yun ibalik, especially pag yung timbangan masyado nang mabigat, unless magsabi si Katana na pwede mag-dilute sa sinabi ni Casper. Tuloy natin third round para kay Katana. I'm sorry guys, magaling si Katana, meron naman siyang talagang tira eh. Tsaka yung mga panalo niya naman,
ano naman, valid naman yun eh. Kasi maganda yung mga angulo na ginawa niya. But other than that, sa laban na to, kahit hindi ko pa naririnig si Katana sa third round, I'm pretty sure, I'm sorry. Kung manalo si Katana sa third round, I'm pretty sure meron siyang sinabi na pwedeng mag-edge doon sa sinabi ni Casper. But base sa nakita ko, yung chemistry, yung paano ginamit ni Casper yung mga angulo niya at ang ganda ng punchline ng buong third round. Yung third round na nagsilbing punchline, ang hirap burahin yun eh. Yung third round na yun kasi yung mismong third round walang tapon. Ang sunod-sunod, yung tinatawag natin na may tinatawag kasi na routine, yung parang sa magic kasi parang may ginawa kang magic dito, tapos yung magic na effect na yon, yung produkto ng magic na yon, na-i-apply mo pa sa another magic, tapos yung produkto ng magic na yon, na-apply mo pa sa another magic. May routine na tinatawag. So yung ginawa doon ni Casper, sunod-sunod na angulo niya at magkakakonekta hanggang sa finish line. So napakagandang momentum na ginawa ni Casper at ang hirap na yun ibalik. Tuloy natin. Katana. Wala. Yo! Bias daw sa akin lahat. Si Teddy, si M-Site. Para magpaka-underdog. Yun ba yung sagot? Bias na din si Enigma, pre. Laban ko yung unang in-upload. Yo. Sabi ko kanina, paano mo sasabihin sa akin sa kampyonato? Ang pangalan mo dapat ang halin. Kung mga pangalan din ng iba ang magdidikta sa mga kaya mong gawin. Pero di mo sinagot. Sige, ito na lang. Paano kay Da Vinci? Gingalapag mo? Di ba hindi ka naman si Zoro? Eh bakit yung katana kinaagat mo? Nung sinabi kong gusto ko yung kayang lumamon ng buo, hindi tayo nagkaintindihan. Hala, teka nga pre. Hindi din kayo nagkaintindihan ng cute ng joke niya, no? Parehas kami. Round 2 kay Nathan, panay puntong personal, tas nag-callback ng joke, hala. Paang gago. Tama na kakabait sa akin, sa iba naman caster, tangina nasasaktan na ako. Ano pa bang aasahan sa mga MCing nasa lower echelon para umangat tombstone ng mga pinatay ko, ginagawa na stepping stone, lantaran magnakaw ng 4 bilang pota. Kala mo tropa pwede yon? Apelido ko Jimenez, hindi Tesla, ba't mo ko Thomas Edison? Sinita si Save Gender sa pandadamay ng anak. Aba, mga tao pala si Casper. Tas nung napanood yung Labi Pamilya o Kiluwa, anak ni Nad, ayun, topic niya sa battle. Pagpasitahin si Nad sa pagiging tatay netong binata, na sa pagiging ama walang kaalaman, kay Nathan, Katana mode on, ano naman kung naghahalo siya, hindi mo yun naranasan. Hala, pag salbahay ako, bad boy ka. Pag mabait ako, ehemplo ka naman. Ano, wala ka ng konsepto ng tama at mali. Ano yan, bakilamero ka na lang. Kada event, nagpapalit ng paniniwala. Hypocrisy, maximum. Dapat di ako napapanood ng mga unggoy eh. Monkey see, monkey do. Kung nagsabi ka lang sana, edi sana ngayon, di mo kailangan magmaang-maangan. Di lang kita tuturuan. Ako bahala sa'yo. Sasampalin pa kita ng manual. Gagabayan kita. Hanggang yung pagsuntok, yung makuha ng buo. Di ka lang matututo mag-spit, tuturuan pa kita paano sumuka ng dugo. Kaya yung sinasabi mong 7K na yung estilo ko gusto ko maging meta, wala namang meta eh. Hindi naman ganon. Ang meron lang po ng mga tupa at mga iilang pastol. Anong pakiramdam? Na kay 7K. Kay 7K pa mismo to nang galing. Na madali lang tumagaya ng mga kagaya ni Makoy pagkatapos mo ko nagayahin. Anong pakiramdam? Nung nadinig mo yun bang tama ininda mo? Na yung sinasabihan mong pinakamababa sa kupunan, ganun ka baba tingin sa'yo, kaya mo bang sabihin sa akin side? Nasa mata sa mata, na sa akin mas magaling to. Kung kada mapapanood kita, may mahinang ako dyan sa sinasalamin mo. Sino pagaganahan magpakita ng bago? Mga tatanggapin nyo kung pag kinagat na yan ng tao, alam nilang lalaspagin mo. Pero ayos lang yan. Ginamit kong porsyento sa'yo, hindi pa humigit sa kalahati. Kahit na alam kong sa tournament, ikay sabik na makabawi. Kung alam ko ng paungopya lang dahilan, ba't nakadikit na yan palagi, ay tama lang napakita kung lakas sa'yo ay maliit lang na bahagi. Ay. Wala na, landslide nga si Katana doon. I'm sorry guys but Casper got the edge. Second and third round nakuha na ni Casper yan. At obvious naman yun sa video eh. Pero magaling naman si Katana, deserve niya na manalo din. Pero sa pagkakataon na to, ang ganda lang ng ginamit na angle ni Casper. At I'm pretty sure, very obvious na yan, hindi nila pwedeng baliktarin yun. Kasi mapupuna ko pa yun kung babaliktarin nila kasi obvious naman, di ba? Tuloy natin guys.
Motos Battle League, Hujat 3, Pedestal 3, quarterfinals. Magingay pa kayo isang beses para sa laban yun. Siyempre, gusto ko muna pasalamatan Sir Kabar sa pagpapahiram ng venue palagi. Kung meron kayong mga events, gatherings, or parties, message nyo lang tong page na to. Yung page nila, yan, solid dito. Gusto ko rin pasalamatan mga suot ko, Crown Manila, Flip Top Collaboration, Shoutout 100% Crown Manila, syempre, Flip Top, Space Trebay Course, at M-Zite, lahat ng mga Motos pumunta Battle sa live. Solid kayo lahat, pati mga nakasuporta sa amin online, mga nakasubscribe sa 100,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo lahat. I'm very proud. Pero boto ng Urado, mag-a-advance sa semifinals, 5-0, magingay para kay Casper. Yo, Deserve naman yun ni Casper. Nag-choke lang talaga si Katana pero pwede pa niyang ma-edge yun. shoutout kay Katana. Grabe, feeling ko nagpigil sa akin talaga to. Yo, sana kay Altro. Lang natin. Senya, Laura, kay Jason, Danilo Magno, kay Rijas. Abangan niyo yung release namin ng MB. Wag na wag. Bukas na tapos shoutout sa girlfriend ko, I love you, Eric. Yeah! Chemis! Yo! Salamat kay Casper, lakas kay Casper. Lakas pa lang yung kagaya. Salamat. Yun lang pala. Maraming salamat guys sa mga nandito para bibigyan ko to ng 10 na laban. Kasi yung ma-choke si Katana, very rare. Very fresh kasi siya, yung atake niya kasi fresh palagi. Pero dito na-edge siya talaga ni Casper. And I'm very proud na at least kahit paano na-edge ni Casper yun. Kasi nakita ninyo na meron talagang nag-i-improve. Kasi katulad ng sinabi ko, mas marami ng experience si Casper sa laban. Sa si Katana, 3 pa lang doon sa Tapos napunta pa siya sa flip top. So yung laban niya, medyo nagkaroon ng intensify, siguro nag-iba ewan ko pa paano niya gagawin yan, pero parang nagbabago din kasi pag na-influensyahan ka ng isang malaking liga. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nagustuhan niyo yung battle na yun, yung reaction na yun. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at mag-subscribe na rin kayo guys. Kung di naman, okay lang, wala tayong magagawa, ganun talaga guys. At ganun pa man guys, maraming salamat, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng group, ingat ka natin. Peace out.